Itong. Oh, stacilo. Philip ko, ako pa ba siya, kuya? Czakiłem kuya. Dobre. Hello mga amigos, amigas! Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat! Mag-grocery pala kami kasi may bisita kami bukas, si Bianan. Celebration, bukas magaganap. Saan na kaya si Philip at saka si Alex? Nandito pala sila. Ahoy! Gigi, daddy? Philip ko. Gigi si Bol? Ha? Ano? Where are we going, kuya? Dobre. Yung damit na sinuot ni Kuya Alex ba? Favorite niya yan. Neon color. Nandito na pala kami sa Tesco, Siniets. Ito yung ano nila dito. Tapos may mga shop sila dyan, oh. Minsan dyan ako bumibili. Kapag may pera na ako. Kaya mag-grocery lang kami. Dito yung hideout namin. Hindi ko alam kung ano yung bibilhin. Anyway, marami ng promotion dito. Nagtitip kami ngayon eh. Kasi may sasabihin ako sa inyo kung bakit. Mamaya na, may promotion sila. Ito na lang kaya ang bibilhin ko. Ay, kailangan ko kasi ang chicken breast. Ay, ang dami nilang promotion, oh. Kapag yellow yan, ang tag niya, it means promotion yan. Kaya pupunta na naman sila, Philip at saka si Alex dito, oh. Dito yung pinaka-favorite spot nila. Nandito na naman si Philip, oh. Naghahanap na naman siya ng laruan. But it's too expensive. Kuya Alex ko, si Sala. Nagalit si Kuya Alex ba? Pinagalitan kasi siya ni Daddy eh. Kuya! Kaya wala na siya sa mood. Galit na galit siya. Kuya Alex ko, Podsem. Si Sala. Ito pala yung ihanda ko bukas, oh. Ano ba to? Salmon. Ito yung pinakagusto ko. Request ko yan kay Vladimir. Sila, Abyan na naman ang pupunta dito eh. Once a year lang to. Good morning mga amigas! Morning pa dito sa Slovakia. Lutuan ko lang si Kuya Alice ang mga bata ng sausage. Breakfast nila ba? Mamaya magluto na ako ng panghanda namin. 12 o'clock daw kami mag-lunch. Ganito ang laman niya, oh. Ano to siya? Pork. Good morning, Diba? Yung perfume si Kuya Alex. Yung perfume ko pa ginamit niya. Oh! Sabi ko sa kanya, sinabi ko sa kanya, dito mag-lunch si Lulo at saka Lulan niya. Minsan nasa food, minsan wala. Nini, akin na pa. Luluto siya. Ganyan. Flip. Ano? Ha? Nalilito siya kung ano yung unangin niya. This way here. Hindi. Tututo. Ano? Ha? Flip. Kuya ko. Staching. Ala, nahulog. Gusto niya tumulong sa akin para magluto. Ano? Pero yung food lang niya. Diyan, totoo siya. Ha? Totoo. May ubo na naman si Kuya Alex. Ta? Ito to este last. Dobre. Ako titia. Dobre. Very good. Martin na siya po. Libasa kasi malaki na eh. O yun naman pakawak kay mommy. Left-handed si Kuya Alex po. Pero magsulat siya, right? Ay! Ipaglabay! Ipag-itsa naman ang himudong. Ito pag Bisaya ako, pag natatawa yan siya. O agoy na nga, hulog naman na. Oy! Ulam lang kay Claro. Sige. Pumali. Recheplo, it's hot. Oops, tak. Agoy na nga, hulog naman na. Ay! Katawaan ba kung mo ba? Ayaw niya ng bread. Pray! Toto pa rin, Philip ko na bread. Gara, ihiday na siya ba? Gara ko juga kuya ba? Lumat, mami, uy. Sino pa ba ito? Titas. Ito na yung chicken breast na ano ko na siya ba? Marinate. Kailangan ko lang siyang iprito sa glit. Kailangan ko pang maglinis. Nakakahiya naman lang sa madlang people ba? Ang ginamit ko lang sa pag-marinate, salt at saka ano lang, pepper. Nilagyan ko ng konting paprika. Ito lang naman handa namin at saka salmon. Ito ang salmon. Nagiging ice cream na. Wala kasi ako mga lalagyanan ba? Tapos ito lang naman ang
ano sa ref, tapos magkaroon ng maraming space. Kaya nilagay ko dito. Natapos ako magluto. Yan lang ang handa namin. Simple lang. At least meron, di ba? Kaysa wala. Gantay na lang kami ng bisita. Nasaan na kaya sila biyanan eh? Wala pa sila. Sabi kasi ni Vladimir ano daw 12. Wala pa. Sayang naman yung minuto. Nag-aantay kami. Hindi siya nagligpit dito. Pagpagan ba? Para wala ko ng advance spirit. Nasaan na kaya yun sila? Uy, gutom na ako ba? Excited kasi akong kumain dahil ano ba? Salmon! San Bonita Tinapa. Malapit lang naman sila eh. 2 minutes lang. Hindi yan sila nalilate. Maaga pa kasi eh. Wala pa rin sila. Natapos na ako dito. Gutom na si Philip ba? Gutom na rin ako. Gusto ko nang kumain. Ganyan lang ang setup ng aming table. The next day. Anyway, mga amigos amigas, kahapon natapos na yung aming birthday party. And then, pasensya na kayo, hindi ko na ipakita sa inyo dahil bawal. Then, nire-respeto ko naman yung privacy ng aking biyanan. And then, ang bilis ng araw, no? Lumis na naman tayo today. Akala ko Monday. Magsundo na naman ako. Ito yung daily routine ko dito sa Slovakia ba. Mainit na dito sa totoo lang. Summer na kasi eh. Then okay lang naman ito. May hangin, tapos minsan ang hangin malamig. Hayaan niyo akong makasmile. Anyway, today is the last week ni Philip at saka Alex sa kindergarten. May 2 weeks silang summer class. 2 months yung vacation nila. Babalik sila September na. Alam niyo, dito ang aming village, walang tao, no? Mas lalong mingaw kaayo kapag summer vacation. Mostly dito sa kanila. Pumupunta sila ng iba't ibang part ng Europe. Magbakasyon lang usually. Pumupunta sila sa Croatia para lang maligo ng dagat. Wala kasi dagat dito sa Slovakia. Tignan nyo naman ang cemetery, wala ding tao. Wala atang bumibisita dyan. Ayan yan ang pinakagusto ko dito eh. Anyway, may event pa pala sila dito nung nakaraang araw. Ayan may nakalagay. Last week hindi pumasok si Philip at saka si Alex dahil sa ubo nila. So ngayon, lang sila pumasok tapos ilang weeks lang. Nandito na pala ako sa loob ng kindergarten. Kumakain pa si Philip. Tignan nyo dito. Ang ganda ng mga decoration nila. And then may nakalagay din Vitai Chi. Siya welcome to Miss Igram. And ang ganda din ng mga bulletin board. Principal ang gumawa niyan. Nandito na si Philip ko, kaso lang hindi siya kumain dahil ayaw niya yung pagkain. Haluski kasi yun eh. Slovak food ba? Yun ang ayaw niya sa lahat ng Slovak food. Ay nagtaka yung teacher niya kung bakit hindi niya ginalaw talaga yung pagkain. Bless, prosim. Tak, dobre. Ako pala do školky lang ga. Dobre. Kawawa naman itong batang to. Alam ko gutom yan siya. Buti na lang kamo, may snacks akong dala. Kahit anong pilit mo yan siya, kapag ayaw niya yung pagkain, bahala na magutom siya. Philip ko, igimido mo. Put it back there. Insa. Dobre, dziękuję. Init sikat, dobre? Dito muna kami sa park. Umupo. Na, Philip ka? Dito muna kami magpalipas ng minuto. Gusto kong ipakain muna yan sa kanya. Dahil nahihirapan na siyang magbike ba. Kaya sabi ko sa kanya, dito lang muna tayo upo. Sabi niya, oo, no? Ako, gutom, mangkain niya akong palangging gunggong. Uy! Velmi haladni. Ano? Oy, hungry? Ano? Agoy, kaluoy sa bata. Uy! Next time, Philip, you need to tell to Uchitelka, I don't want the food, Uchitelka, I want different food. I want Filipino food. Pero sa Filipino food, kumakain talaga yan siya. Pero hindi yung, pero hindi everyday rice. Naisipan ko ding umupo dito saglit dahil sobrang sama talaga ng pakiramdam ko ba. Dahil sa nangyari sa akin, pinagsisihan ko talaga ang lahat na nangyari sa akin nung nakaraang araw pa yun. 2 weeks ago na. Hindi ko talaga ma-express ang aking feelings. Tapos hindi to alam ni Vladimir ang nangyari sa akin. Alam niyo, hindi ko lubos maisip ang lahat ng ito na bigla na lang siya nangyari ba na
Grabe, na-scam na ako. 2,535 euro, yun ang hiniram ko sa savings account ng aking mga anak. And then, sinabihan na ako ng aking mga friends at saka yung upline na nag-invite sa akin na wag mong itudo. Katangahan ko kasi, tinudo ko ba? Tapos 1 week before nag-close yung website na iyon, ay nawala. Hindi na ako nakapag-withdraw. Nag-processing lang yung withdrawal ko tapos hindi talaga siya pumasok sa aking crypto wallet. Yun, pinagsisihan ko talaga ang lahat ng ginawa ko. Masama talaga ang loob ko sa aking sarili mismo. Dahil wala naman akong dapat sisihin nito kundi sarili ko lang talaga. Sinisisi ko talaga ang aking sarili. Dahil hindi ako nakinig, nag-look after lang ako na, mabawi ko to, mabawi. Diyos ko. Lesson to learn. Tapos hindi na ako makagit over, hindi na ako makatulog ng maayos, tapos irritable na ako, sobrang stress ko. Imagine that, hindi sa akin ang perang yun. Pera ng mga anak ko yun. Doon ako humiram. Tinakamo sa mga anak ko. Hindi sa ibang tao ako humiram ng pera para lang doon sa investment na iyon. Ay, nakakainis talaga. Ang mali ko doon, hindi ako nagpaalam kay Vladimir. Which is dapat talaga pinaalam ko sa kanya yun. Ay sinabihan ako ng friends ko na dapat magpaalam, tapos wag basta-basta na sumugal ng ganun kalaki. Nang hinayang ako doon sa everyday income. Ayun, tuloy, nadali. Sobrang laki. Hindi ako makatulog. Grabe. Yung pagsisisi ko na umaabot hanggang langit talaga. Pero hindi pa rin ako susuko. Maghanap ako ng paraan kung paano ko ito babayaran. Nalitong-lito na ako sa mga nagawa ko ba. Nahulog ka dong. Nagdasal na lang ako everyday na kung ano ba dapat kong gawin, paano ko to sasabihin kay Vladimir, paano ko siya umpisahan sa pag-explain. Ayan, litong-lito na ako. 2 weeks ago na Tapos, ewan ko kung makarecover pa ako doon sa utang na naglaho na parang bula. Sa'yo, 1,000 na yun yung processing sa withdrawal. Pero hindi talaga. Yun na ang last ko na withdraw. Then wala na. Hindi na siya pumasok sa wallet ko. Talagang siya, scam. Sobrang laki. Pangalawang beses ko na ito. Dati sa Pilipinas, 2 years ago. 4 years ago. Bago ako pumunta dito sa Slovakia. Alam niyo naman siguro yung Kapa. Doon ako na-scam. More than 500,000 pesos. Buti na kamo ang perang ginamit ko doon. Pera ko talaga sa sarili kong bangko. Ngayon, wala na. Pera ng mga anak ko yun. Hindi ko na maibalik yun. Grabe, sobrang sakit na ng ulo ko. Umiiyak na lang ako sa sobrang katangahan ko. Sa buong buhay ko, ito yung pinagsisihan ko ng malaki dahil hindi ako nagpaalam. Then hindi ako nakinig sa mga kaibigan ko na wag itudo. Kainis na. Hindi ko ma-express yung feeling ko sa sobrang katangahan ko ba. May rason ako kung bakit ko ginawa yun. Dahil gusto ko ng eye surgery ba. Ayun, hindi natupad. Unang-una, nakabawi ko na yung kapital. Nag-insist pa ako na humiram dahil legit daw, legit. Ang ending pa pala scam. Ay, move on na Mards. Kailangan ko na talaga siyang kalimutan at maghanap ako ng paraan para mabayaran ko yun. Kaya yun ang pinagdasal ko talaga. Bye, Tito Kitas. See you next time. See you next time. God bless. Bye.